First impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi na natuto ang Kongreso. Kaya nga nasabotahe at hindi natuloy yung impeachment trial ni Vice President sa nakaraang Kongreso dahil sinuko ng Kongresong ito ang kanyang sole and exclusive na kapangyarihan sa impeachment process. No? Bilang co-equal branch at talagang inatasan ng konstitusyon na may tanging responsibilidad sa impeachment. Dapat ang Kongresong ito mismo ang nagtatakda ng sarili niyang rules at nagpapatupad nito, hindi ang Korte Suprema. Kasi kung hindi ang pangahawakan ng Kongreso, di lagi at lagi yung mga target ng impeachment, laging tatakbo yan sa Korte Suprema at laging may mahahanap na rule na kay-questionin at laging magiging inutil ang proseso ng impeachment katulad nung nangyari nung nakaraan. No? Kaya, as I said, inspired po tayo na sinet aside. Having said that, no, ay mananatili ang partisipasyon namin sa impeachment proceeding na ito dahil magpapatuloy pa rin naman at patuloy ang pagtulak at pagsuporta natin sa impeachment proceeding dahil naniniwala na tayo na kailangan talagang mapanagot si Vice President Sara Duterte sa pag-abuso niya ng confidential funds at iba pang Sir, sa limitations kasi parang merong mga portions ng complaint ng Makabayan Coalition na wala din sa tatlong iba or yung dalawang natira na. Kaya nga po, dismayado tayo na hindi nag-give credit yung impeachment complaint ni na Castro et al. No? Ang matibay na argument ng first impeachment complaint ay betrayal of public trust. No? Ito and other arguments ay nasa third and fourth naman. And rest assured that the Makabayan bloc will be very active, no? We'll see through the end, no, yung proseso ng pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte. We are here, however, still making a point that yung naging usapin sa taas na naging rason kung bakit ang first impeachment complaint ay sinet aside. Hindi po yan technicalidad lang, political po ito na usapin. No? Sino ba ang, who else ang titindig, no, sa House rules on the initiation, no, and filing of the impeachment complaint against impeachable officials for violations of the Constitution and other impeachable offenses other than the House of Representatives. Kung nag-aalaw yung mga iba't ibang encroachment sa interpretations of rules by the Supreme Court, nag-give in sa fear yung mga legislators natin doon sa iba't ibang pamamaraan na maaaring ma-shoot down yung ginagawa or efforts ng House of Representatives. No? Ito, nonetheless, ang oras na dapat tumitindig ang mga mambabatas ayon sa ano yung panawagan ng mamamayan. Kung sinabi natin lahat ng sangkot dapat managot mula sa at hanggang sa tuktok, hindi po ibig sabihin nito, no, na magko-compromise at mag-give in po sana tayo sa iba't ibang pamamaraan na pwedeng i-defeat itong mga gawain natin. So, no, we will pursue until the end yung iba't ibang proseso ng pagpapanagot, hindi na kay Sara Duterte, pero also kay Marcos Jr. No? We will be actively participating and putting forth the arguments pa rin in the first impeachment complaint sa mga iba't ibang hearings ng House Committee on Justice. Ang pwede bang asahan ninyo na hindi naging malinaw yung ruling sa inyo ng Korte Suprema? Ano po? Pwede bang i-admit ng Makabayan bloc doon na hindi naman naging malinaw talaga yung ruling ng Korte Suprema? Malinaw ang ruling ng Korte Suprema at sa mga endorsers, no, wala tayong nilabag doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Timely at hindi nag-violate sa one-year war rule ang Castro et al. Verified impeachment complaint. Kaya naman disappointed tayo na ito ay naset aside bilang endorser ng isang complaint na kumakatawad sa panawagan ng maraming sektor, mga kababaihan,